So, ka-toolbox, merong bagong dating dito, no? So, ngayon buksan natin ito. Galing ito sa Shopee. Ayan, buksan natin. Dahan-dahan lang, baka mapunit. Ito pa. Saka ito. Pa. So, itong malaki. Meron pa isa. At apat pa ito eh. Ayan na lang ito. Unahin natin itong mga maliliit. Unbox lang ito unbox lang. Tapos, bibigyan ko kayo ng information o idea kung ano itong mga in-order ko. So, ito. Ito ay heat aerosol fire extinguishing device. So, depensa sa sunog. Yung mga ganitong mga device, importante lalo sa ating mga nasa field ng electrical at saka sa solar. So, ito rin. So, ito yung nilalagay sa mga system protection, gaya ng mga circuit breaker, yung mga distribution box. Ito yun sa mga control panel. So, pangalawa na yan. Ang pangatlo ay itong bilog. May hugis kwadrado, may hugis circuit breaker, at merong bilog. Ang purpose lang nito ay para protection sa ating mga circuit o mga controls. So, ito. Ganun pa rin. Pero, iba-iba ang kanilang mga mounting. Ito parang may naaalog sa ilalim. Ano kaya ito? Search na lang natin kung ano ang mga laman ng mga yan mamaya. Ito. Ito ito pala yung yung display para sa ating battery na inasimbol natin. So, meron na tayong display. Sana maganda ang nito. Maganda ang ating kalalabasan ng ating gagawing battery. At ito na yata yung sinasabi ko na BMS. No, ito. Ang laki pala. Nako, ang laki. Kasya kaya ito sa battery. Ang laki. Tsaka ang dami niyang features. Ang takin mo. Gaano siya kalaki. Yan. Sa video mismo. So, itong BMS ay meron siyang switch. Siyempre, meron siyang mga cables. Nandito na din itong dami. Siguro dito to sa dito. Ginagamit ito dito sa siguro ito yung sa balancing niya. Pwede daw ito hanggang 16S na cells. Isang buong BMS module na may kasamang balancer. Hindi ko lang alam kung active siya or passive. So, meron din siyang communication cables. Meron din ganito para dito. So, para dito. So, ang gagawin ko dito ay integrate ko ito sa aking ginawang battery o DIY battery para sa DE hybrid na inverter. Yung 3.6 kW na DE hybrid inverter. By the way, ang brand pala nito ay GK. So, GK BMS. Hindi klaro. Klaro ba? So, maraming kasamang mga cables at saka may isa pang module.
kung gusto nyo bumili ng BMS na ganito, tingnan nyo lang sa description ang link ng product na ito. Itong BMS, tsaka itong display. Pati na rin itong mga fire extinguisher para sa ating mga controls. So, gamit na gamit ito kasi malaking tulong ito para ma-protect ang ating mga investment sa ating pag-solar. Tsaka kahit hindi sa solar, basta may control ng electrical. Importante na may protection ng ating mga investment dahil mahirap kumita ng pera. So, heto na nga at gumawa na ako ng box na ating gagamitin sa pag-simulate itong ating fire extinguishing device na mula sa Shopee. So, malalaman natin dito mamaya kung gaano niya kabilis makikita na may apoy na sa ating distribution box or control panel. At makikita din natin kung gaano din niya kabilis aapulahin o extinguish itong apoy na nakikita niya. At siya nga pala, ginawa ko itong glass para makita natin kung paano siya nagtatrabaho. So, medyo malapad itong salamin. Siguradong makikita natin yan mamaya. So, ngayon ay simulan na natin ang ating pag-testing. Meron pang naiwan na papel dito pero napula na yung sunog. So, nahulog na siya. So, ang bilis niyang nakaapula ng apoy. Lalo na siguro kung wala itong mga butas sa gilid. Kasi kanina napansin ko, hindi niya masyadong bibuild up yung pressure sa ilalim ng box Kasi may mga butas. Yung ibang mga pressure lumalabas dito at dito. So, yung chemical, lumabas din dito sa gilid. Pero kung sarado ito, gaya ng mga control panel natin, siguradong mas madaling maapula yung apoy kanina. So, maganda. Okay. So, sa susunod na upload natin ay yung GK-BMS with active balancer naman ang aking ikakabit dito sa DIY na 48 volt battery bank na ginagamit ngayon ni Deye. Bali, itong naka-install na BMS at active balancer ngayon ay papalitan ko na dahil mataas ang capacity nitong bagong BMS na GK-BMS. At saka meron din itong communication port na para sa inverter at mga display. At meron din itong wireless app na pwedeng magamit sa pag-monitor ng battery. So, sa susunod ulit mga ka-toolbox, ingat po tayong lahat.